Good morning, good afternoon, and good evening, everyone. My name is Maureen Ruben Acosta. At ngayong araw ay pag-uusapan natin, kapag tinignan niyo po ba yung mundo, ano po ba yung napapansin niyo? Ano po ba yung napapansin niyo? Pwede po ba kayo magbigay ng mga halimbawa kung kapag tinignan niyo yung kabuuan ng mundo, ano po ba ang napapansin niyo na ginagawa ng karamihan? Para sa akin po, kapag tinignan ko po ng kabuuan ng mundo, kapag tingnan ko po yung mga ginagawa ng karamihan sa mga tao, ay ang napapansin ko po ay karamihan sa mga karamihan sa mga tao ang sinasayang nila ang kanilang oras, sinasayang nila ang kanilang mga buhay sa mga walang kwentang bagay. Nakakalungkot pero ganun yung nangyayari sa ating mga mundo, sa mga tao ngayon. Kaya sayang nila ang kanilang mga oras sa mga walang kwentang bagay. Magdamagan ay tulad ng magdamagan, nag sa cellphone, scroll sa social medias, baga parang wala ng purpose, wala ng patutunguhan. Gusto kong na-realize ko lang po kasi yung dahilan kung bakit maraming tao ang ganun. Tandaan nyo na life is just a matter of time. Kapag sinasayang mo ang iyong oras, sinasayang mo rin ang iyong buhay. Kasi yung buhay natin, nakadepende ito sa oras natin. Tama po ba? Tsaka, pinakamahalaga sa mundo ay yung ating oras. Kasi, pera, kahit ano pang gawin mo dyan sa pera, mawala man yan, may ibabalik mo pa yan. Pero kapag yung oras mo ay nawala na, hindi mo na maibabalik yan. Kahit umiyak ka pa, magalit ka pa, magsisi ka pa ng napakarami, hindi mo na maibabalik ang mga oras na nawala. May kasabihan na ang pera daw ay pinaka pangalawang mahalaga kasunod ng oxygen. Pero para sa akin, money is yung oras natin ay siya yung pangalawa sa pinakamahalaga kasunod ng ating oxygen. Karamihan kasi sa mga tao kung bakit sinasayang nila ang kanilang mga oras, hindi nila pinahalaga nito dahil karamihan sa atin, ako din, including me, dati ganito din ako. Karamihan kasi sa atin ay iniisip natin na marami pa tayong mga oras. Kaya hindi natin sineseryoso yung buhay natin. Hindi natin sineseryoso yung buhay natin dahil marami pa naman akong oras eh. Marami pa naman akong oras. Magsa-cellphone muna ako. Manonood muna ako sa Netflix. Magsa-social media muna ako. Marami pang oras. Bata pa naman ako eh. Bakit? Bata pa ako para mag-ipon. Bata pa ako para mag-aral. So, puro bata pa lang ako. Maaga pa. Kaya maraming oras ang sasayang. At ito talaga yung pinakarason kung bakit karamihan sa mga tao ay hindi pinahahalaga ng kanilang oras. Kung bakit karamihan sa atin ay hindi alam kung saan ilalagay ang oras. Dahil karamihan sa mga tao ay walang purpose, walang goal sa buhay. Kaya
bara-bara sila sa pag-manage ng kanilang oras, hindi maayos. Kasi kapag may goal ka, kapag may pangarap ka sa hinaharap na gusto mo talaga ma-achieve, doon mo ibabase yung mga desisyon na iyong gagawin in this present moment. In order for you to achieve, let go. Doon mo ibabase lahat ng desisyon na gagawin mo ngayon. Halimbawa, ngayong taon, gusto mo makapag-ipon ng 50,000 pesos para sa iyong emergency fund. So, goal mo makapag-ipon ng 50,000. So, sasayangin mo ba yung oras mo sa pag-shopping sa mall? Naghihintay ka ng sale? Sasayangin mo ba yung pera mo, yung oras mo, yung panahon mo sa pag-online shopping? Sa sasayang ng oras mo sa mga walang kwentang bagay na hindi align sa goals mo? Magsasayang ka ba ng pera? So, di ba ang sagot ay hindi. So, syempre, yung goals mo ay makapag-ipon ng 50,000 sa ngayong taon, pagtapos ng taon na ito. So, ibabase mo doon yung desisyon na gagawin mo ngayon. So, ano bang gagawin ko para makaipon ako ng 10,000, ng 50,000 at the end of this year? So, para mapabilis ko ang aking pag-iipon, so tinanong mo yung sarili mo, so yung utak mo maghahanap yan ng kasagutan. So, para maabot ko yung 50,000 na yun, magtatayo ako ng negosyo ko na galing sa kapital ko. So, i-improve ko pa yung skills ko para malaki yung value na maibigay ko. At kapag malaki yung value na naibigay ko, syempre money will follow. Diba? Tapos kapag natanggap ko yung income ko, i-save ko yung 10% ng aking income, 15%. So, kapag may goals ka, doon mo ibabase yung mga gagawin mong desisyon o action in this present moment para ma-achieve mo yung goals mo. Para ma-achieve mo yung pangarap mo sa buhay. Unless hindi mo siniseryoso yung goal mo, hindi ka nagsiseryoso. Diba? So, karamihan sa atin ay walang goals, walang pangarap sa buhay, walang purpose. Kaya nasasayang ang kanilang mga oras. Kaya sinasayang nila yung kanilang mga pera, oras. Ano pa ba? Yung mga mahalaga. Kaya, halimbawa, kapag nag-set ka ng goal na maging muscular ka, maging healthy, magkaroon ka ng mahabang buhay, sasayangin mo ba yung oras mo na kumain ng mga junk foods, kumain ng mga hindi masustansyang pagkain? Sasayangin mo ba yung oras mo sa pagtihaya? Sa pagtihaya, magdamagan, hindi mo igagalaw yung katawan mo, nanonood ka lang ng Netflix hanggang sa lumubog na yung araw. So, hindi. So, ibabase mo magtatanong ka sa iyong sarili, ano bang gagawin ko para ma-achieve ko yung pagiging muscular, yung pagiging healthy? Ano bang gagawin ko? Ano ba yung dapat kong gawin? Siyempre, mag-ehersisyo ka. Kakain ka ng mga malulusog o mga masustansyang pagkain para ma-achieve mo yung pangarap mo. So, doon mo ibabase yung desisyon, yung goals mo sa hinaharap, yung goals mo na gusto mong ma-achieve. Doon mo ibabase yung desisyon na gagawin mo ngayon, in this present moment. Lahat ng, kung ano man yung goals mo, kung anong gagawin mo in this present moment, yun yung kung ano yung goals mo, lahat ng desisyon, action na gagawin mo ngayon ay ibabase mo sa goals mo para ma-achieve mo yun. At walang masayang oras kasi magiging productive ka eh. So kung ayaw mo nang masayang yung oras mo, mag-set ka ng goals. Set specific goals. Ibig sabihin, halimbawa gusto mong
Set specific goals. Mag-set ka ng specific goals. Halimbawa, hindi dapat yung goals mo ganito, magkaroon ako ng maraming pera. So, dapat maging specific ka, maging detalyado ka. Magkano yung pera na gusto mong ma-achieve, maipon, or magkano ba yung pera na gustong makuha. So, iset mo yun, maging specific ka. 100,000. Ganun, kunwari, maging specific ka palagi. Dapat yung goals mo ay attainable. So, ganun. Para hindi na sayang ang oras mo at para kapag may goals ka na, alam mo na kung anong gagawin mo in this present moment. Alam mo yung gagawin mo, alam mo kung saan mo ilalagay yung oras mo. Ngayon, wala kang masayang na oras. Yun yung dahilan. Karamihan sa mga tao, walang goals, walang pangarap, walang purpose. Kaya, ang resulta, nasayang ang kanilang mga oras. Araw-araw, hanggang sa araw-araw. Sumikat ang araw hanggang sa lumubog ang araw. Walang nangyari sa kanilang buhay, walang pagbabago, walang improvement. Nakastuck sila sa daanan. Walang nangyayari, walang improvement. Kasi wala silang goals eh. Wala silang pangarap, wala silang purpose. Kaya yun yung nangyari. Yun yung nangyayari sa karamihan ng mga tao. Ano ba yung purpose mo? Ano ba yung goals mo? Ano ba yung gusto mong achievein? So, iset mo yan, isulat mo. Ano ba yung gusto mo? What do you want? What do you desire? Isulat mo yan. Ano ba yung gusto mo? Tanda mo na ikaw lang yung magbabago ng buhay mo. Hindi yung mama mo, hindi yung kapatid mo, kundi ikaw lang. Kasi responsibilidad mo ang buhay mo 100%. Kung natalo ka, kung nag-fail ka, pananagutan mo yan. At kung nanalo ka naman, naging maganda ang buhay mo, kasalanan mo rin yan. So, your life is 100% your responsibility. Ganun yan. So, take accountable. Maging maayos ka. Pahalagahan mo ang oras mo. Pahalagahan mo. Kasi kung pinahahalagaan mo yung sarili mo, pahalagahan mo rin yung oras mo eh. So, mag-set ka ng goals. Specific goal na gusto mong ma-achieve sa hinaharap. At maging maayos ka. Maging organized ka sa oras mo. Plan the day the night before. Halimbawa, para alam mo kung saan mo ilalagay ang oras mo, magplano ka. Iplano mo kung ano yung gagawin mo para sa kinabukasan. Para pagising mo, alam mo na kung ano yung gagawin mo. Halimbawa, bukas 1 a.m. to 3 p.m. 1 p.m. to 3 p.m. magbebenta ako ng mga produkto ko, mag-online selling ako. So, kapag dumating na yung 1 to 3 p.m. na oras kinabukasan, yun yung gagawin mo eh. Kapag natapos mo na yung ginawa mo, isi-check mo na lang yun. So, ganun yun. Mag-set kayo ng specific goal. Plan the day the night before. So, tandaan nyo yung oras nyo, napakahalaga niyan. Kasi yung buhay nyo, yung buhay natin ay nakadepende yan sa oras natin. Kasi, kapag sinasayang mo yung oras mo, sinasayang mo rin yung buhay mo. Gusto mo bang sayangin yung buhay mo? Wala naman dito na gustong sayangin yung buhay natin, di ba? So, mag-set ka ng specific goal, isulat mo kung ano ba yung gusto mong makamit sa hinaharap. And take action. Kasi walang kwenta yung sinulat mo lang tapos hindi mo naman pala susundin. So, mag-take ka ng action. Sulat mo din yung, halimbawa, goals mo. Makaipon ka ng 1,000 pesos ngayong buwan. Isulat mo kung ano yung gagawin mo para makamit mo yun. Plano. So, basahin mo yun pagkagising mo at bago ka matulog para alam mo yung goals mo sa buhay. So, I hope na nakatulong ako sa inyo. I hope na
gagamitin nyo na rin yung oras nyo sa mga bagay na mahalaga. I hope na nakapagbigay ako sa inyo ng motivation, ng inspiration, at naway naturuan ko kayo kung paano i-manage ang inyong oras. So gusto kong lahat tayo is aangat tayo, magiging successful tayo. Kasi kapag naging successful tayo, marami tayong tao matutulungan, pamilya natin, mga kababayan natin. Kaya gusto kong aangat tayo lahat. So, alam kong aangat tayo lahat. Maging maganda lang na yung mga habits natin, mga ginagawa natin. Tiyak na aangat tayo. So, okay, sulat nyo na yung goals nyo. Paano ko ba tatapusin to? Ulit, para maging productive kayo, para hindi nasayang oras nyo, mag-set kayo ng goals, isulat nyo kung ano yung gusto nyo na makamit, kailan nyo to gusto makamit, at yung mga action na gagawin nyo para makamit nyo yun. Tapos mag-take na agad kayo ng action. So, yun. I hope na nakatulong ako sa inyo. And comment kayo kung okay ba, kung ano ba yung dapat kong i-improve sa aking pagsasalita, kung ano po ba yung dapat kong gawin or i-improve, ano ba yung mga, kung may mga opinions kayo or suggestion is, magdagdag lang po kayo para makatulong din po sa akin sa pag-i-improve ko po sa aking sarili. Salamat po ng maraming sa inyo and God bless. I hope na magtagumpay kayo, magtagumpay tayo lahat.